Patuloy natin. Genesis 4:4. Let's go. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At hilingat ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ngayon naman pag-usapan natin ang origin ng mga ganitong offering o pag-aambag. Umpisahan natin sa pinakamalapit sa mga may gawa ng unang 5 aklat ng Biblia o ang mga Canaanite at Phoenicians, ang pag-aalay sa mga gods like Baal, El, Asherah, Molech, at dito rin pala ninakaw ang Panginoon ng Lumang Dipan na dating kasama sa polytheistic pantheons na kinalaunan ay naging monotheism o ang pagsamba sa iisang Diyos sa adhikaing mapadali ang pagkontrol sa mga tao at consolidate ang mga alay ng mga tao. Gahaman talaga ang mga relihiyong Abrahamiko. Ang pag-aalay sa mga Diyos ng Canaanite at Phoenician ay isang pangunahing bahagi ng kanilang relihiyosong gawain na nagpapakita ng pagnanais na payapain at makakuha ng pabor mula sa mga Diyos na namamahala sa iba't ibang aspekto ng buhay tulad ng fertility, weather, sea travel at digmaan. Dumako naman tayo sa pinaka matandang active religion, ang Hinduismo o ang Vedic India, ang paghahandog ng butil ng hayop, soma o ritual na inumin. Ganon din ang ghee o taba sa layunin na mapanatili ang kaayusan ng kosmiko o ang rita, magkaroon ng kayamanan o pag-ulan at matiyak ang tagumpay sa digmaan. Ganon din ang fertility at panganak. Sa ancient Egypt naman, syempre marami ang ninakaw dito ng mga Hebreo. Halos karamihan sa kwento sa Biblia na hindi ituturo sa mga paaralan kasi taliwas sa paniniwala ng mismong mga guro. Ang pag-aalay ng tinapay, serbesa, alak, insenso, mga hayop at simbolikong kalakal na inilalagay sa mga templo parang simbahan lang sa kasalukuyang panahon. Ito ay noong pre-dynastic period, circa 5,000 to 3,000 BCE, at ang pinagmulan ng ideya ng lahat ng religion sa Mesopotamia around 5,000 to 4,000 BCE. Specifically yung mga Sumerian, Akkadian, and Babylonian. Nagsimula ang mga ganitong tradisyon ng pag-aalay sa mga Panginoon si Enlil, Enki, Ishtar at Marduk sa layunin na panatilihin masaya ang mga Diyos, matiyak ang pagkakaisa at kanais-nais na panahon o mga ani. Ang agrikultura ay isang pangunahing layon ng pag-aalay dahil hindi pa ganun kataas ang antas ng siyensya at teknolohiya, pero ngayong modernong panahon hindi na kailangan ng mga ganitong alay dahil sa modern advancement. Pero ikaw na walang alam sa kasaysayan, nagbibigay pa rin sa mga ganid ng simbahan para sa iyong pangangailangan, subalit ang pangangailangan ng iyong pastor, pari, ministro ay humihingi sa iyo. Tulad ng nabanggit ko dati, huwag kang magbigay sa mga scammer na to. Ibigay mo sa mga lubos na nangangailangan at siguradong kung totoo man ang sinasamba mong ilusyon, matutuwa sa sayo, di ba? Peace out.